Right. Ah, alright, mga kasangkayan. Maupay nga gabi, Eastern Visayas. Oo, maupay nga gabi para ito naton mga viewers ha. Listeners, yun na, ito naton Taglob Digital News. Live kita. Welcome. Para ito naton Community Matters Wednesday edition. Ah, July 8, 2026. Ah, so again na naton pag imbitara iyo no. Nga mag join naton pinagito niyo mga comments, mga reactions ngan kung meron niyo mga concerns. Ikadala ito naton comment section. Oo. Gan yes yan ang naliwat nga gabi. Oo. May na naton pag-iiskutan nga duro nga importante nga ibang rawon, ano? Nga apektado iton nga tanan dinhi aton Eastern Visayas region. So tonight, we're not simply talking about high electricity bill o bills, no? Oh, kay kakulog madlaw nakatambong kita sa nga regional gintawag gininira nga ah ah inin regional press conference. Oo, kay Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8, ha? Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8. Dumara kinusa nga press conference kakulob kadlaw kabahin nini nga era pag inisyatibo nga magkamayada in awareness gan oo mahi mahimangno baga ha iton nga tanan labi na naton mga ka-consumers iton kuryente dinhi Eastern Visayas region. Oo, ini nga namamangpangan na liwat nga pagguminto iton kabaraydahan kuryente. So pinaagi nin tinatawag nila nga line loss and congestion costs LLCC. May pagka-technical ini pero niyan ato nini paniningkamutan nga mag ininhatag dugang nga mga kasayuran gan sugad man iba pa nga mga impormasyon pag-isumpay ni nga ato ni Mangrawon. Iyan ang Wednesday edition nato na Community Matters Podcast. Ano? Again, welcome kasangkayan para ito natin pirakang minutos nga aton pagkarampam. So, we're talking about something much bigger, ano? Ayan na. About not only kasangkayan, na sentro kakulop nga hini nga higayon, di rin yung pagtaga-presyo nga nini nga mga sistema, kundi ang parte hiton mga palisiyo o balaod na iging papatuman. Philippine power industry for the past 25 years. For the past 25 years. And ini nga tinatawag na Electric Power Industry Reform Act of 2001, no? Or better known as EPIRA, no? EPIRA. Again, Electric Power Industry Reform Act of 2001.
Oo, so inin para ito naton mga viewers sina medyo hang on. Sit back and relax. Pero oo, kinahanglan kita rin baga masaydan ko din. Maupay nga na inin maha santop nato nini, no? Gan magkakay may mga panawagan labi na ini nga mga nagdudumaray ning aton mga electric cooperatives or ini nga mga um, inin anong tawag ginira? Mga inin ah tawag gini. Magana na naglo-loading kita. Oo. Ah, anyway, itong question niya na mga kasangkayan is straightforward. No? After 25 years, iniba nga ipagtaga-ipira, may kumbaga kompabay ni inin nakaka siring pa man itong Tagalog nakakatugon. Para iton aton mga konsumidor, labi na din aton Eastern Visayas region. Ini mga ka-community ada kita yung posisyon ito na aton Eastern Visayas region Indoro kadihado kaupay, no? Kamatuoran, o sa inin na siring iton aton mga inin leaders ito naton gobyerno. Labi na naton mga ada papahamtang ini mga palisiya nga mga programa iton aton gobyerno. Pagpadukwag iton aton kabugosan Eastern Visayas region. Kay it's a fact nga nagpapabilin kita nga pinakapobre nga rehiyon iton bugos nga Pilipinas. Pero kita it nagsusupply in power iton bugos nga Pilipinas, Oo, labi na nga to Luzon. By the way, Mindanao may danira. Pero kaorog gini. Aani iton tinatawag nga ininsurok. Aani iton mga natural resources sa aton region. And yet, nagpapabilin nga pinakapobre iton Eastern Visayas region habugos nga Pilipinas. So very ironic, di ba? Alright, so after 25 years, iniba nga ipira is still working for the Filipino people o consumer. Labi na din Eastern Visayas region. Alright, so ano ini nga pagtaga electric bills rising, no? Pag uminto na liwan. So over the past kakulop na, no? Iton or perakadis na kadamaan iton aton mga konsumidor. Dini aton Eastern Visayas region maangin matigdaan. Okay. Very good lang ko, in some cases, kuwang kita hini, masyak. Hining sharp increase na liwat iton aton electricity bills, So to explain what happened, ang Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8 o ini nga FREECOR 8. Amon ito kakulop madlaw nagbalay, in sa nga media interaction dinhi Tacloban, so kuan ni ang mga taga-media magka-iba-iba nga mga probinsya itong Eastern Visayas region nakanhi, so upod na kita ang Taclob Digital News. So during the briefing, ini Engineer Janet Notarte, ang President tining PICA Corp 8
nagpahamtang hin mga detalyado nga mga datos di man nga nini. Oo. Ipapakita ko ay yung mga kasangkayan ano. Yan. Oo. Ining tinatawag nga pagtaga line loss and congestion charges nga embedded daw yan na ini nga July 2026 electricity bill. So aada na ini mga kasangkayan, mga ka-community an ini nga uminto na liwat iton kabaraydan yan nga bulan niton Hulyo no. Oo. And yan nga July 26 billings. Nagdadara inihan pinakataas nga electricity bill sa kabug-osan naton nga Region 8. Meaning, kuha nini ha, pipira ini nga mga 11 nga ay mga electric cooperatives din sa Visayas Region. Sigun pa ini nga datos na abotin haros sobrang katunga hinusa ka bilyon. Or to be exact, approximately 572.9 million pesos nga ang pinakataas nga monthly amount nga na-record habugos nga region. Ano? So according to electric cooperatives, ini nga increase in their darainin pipira nga mga factors. No? Mga factors. So, adi pa? Oo. Nga iginpapasa nga aton nga mga konsumidor. No? So, ano ini nga mga factors? Sigon ini nga presentation, ini tungod at pagtaga wholesale electricity spot market prices. No? Ambot kon magpapakaintindi ka mo ini. Pero kung niyo may daka mo dida aada niyo mga electric bill ano kananhon nyo, di ba? Kaya di na nga kita ito nagkukuha. Ba sa darat ka halala ba ito, di ba? Halala ba itong aton bill? Kung ano-ano lang ang mga charges ito. So, as ito una, hindi nga mga factors kung kay ano, yan na nga magsasakmo mo na liwat kita, hinduga nga kabaran itong kuryente. Tungod hinuna, ini nga wholesale electricity spot market prices. Oo. Sunod, tungod itong record transmission congestion. Another is, kahataas daw itong generation cost. Lugar ang pag tikang itong sorok. Oo. Kaya ano, kay diri kita actually, itong aton source, itong aton power, diri tikang atungunan. Kung diri tikang ibang region. Oo. So, an era baga analogy ni kakulop ni representation nga managkakamay-ada in transmission congestion tungod kay harayo itatong ginkukuhaan. Ano? Danay nagkakamay-ada para itong traffic ko. Nagkakamay-ada in traffic paghuruot in traffic dito itong mga lugar demand. So tungod kaya harayo kita di na itong transmission nagkakamayada along the way hin pagkaaberya o congestion. Baka simple ni. Pero alright. Another is ang transmission related charges nga iginpapasa nga to mga konsumidor nga dinato naman ito nada siguro kung nakita ka mo ito dito natin screen no. So ang mga cooperatives klaro nga ini nga mga pastro o ini hindi papasa nga mga kabaraydan
ilarom iton presente nga market structure nga na-establisar tungod dinhi nga pagtaga-epira, no? Tungod dinhi nga pagtaga-epira. So adi man iton computation, yun na. Oo. Asa ini. Kung iyong kikitaon ini nga pagtaga inin asa ini iton rason tungod dinhi nga line loss and congestion cost. So asa ini yan na nga mauminto iton aton kabaraydan iton elektrisidad. So adi iton ira ang mga ordinaryo nga mga household nga may 51 kilowatt per hour kada bulan. So ang mga ordinaryo ini may mga gunti-gunti nga mga panimalay, may suga nga may electric fan. And dugang daw ini. Yan na lang nga July, 205 pesos. 205. Wala ton mga typical household nga nakonsumo 150 kilowatt hour kada bulan. So, anira inin pagkategorize ini, ang typical household na may ka television, may ka refrigerator, nga mga appliance, An added nga line loss and congestion cost naabot kita 604 nga aumento. Samtang ang mga darudagko nga mga panimalay, may sari-sari store nga na konsumo ka 300 kilowatt hour kada bulan. Ini nga mga konsumo may ka aircon nga freezer, ang dugang hini nga imo aumento ang kabarayda nito na imo kuryente naabot 1,208, 1,208. So asa ito an again pahamtang haton kakulop nga adlaw han mga taga inin Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8, no? Okay. So aton daw ini pagbalikon nga inin hisgot kini pagtaga-epira, no? So bugos niya ng adlaw nga aton gindumara nga mga research. And by the way, may naton series of special reports ini at aman ni tinikangan yan ang adlaw, may naton pipira na nga ginpost, no? Taglog Digital News. Gan in the next mga series naton, no? Yan ang simana ngan pamati ko bangin ini bugos kiti ni nga bulan yan ang Hulyo. Oo. Amo iton aton baga nintatagan highlight iton aton mga reports, ano? Hantaklog Digital News kaparte ni ngay mangrawon. Okay, so quick look back kini nga pagtaga-epira, no? So nahamong so ini nga pa nga epira balao didahan tuig 2001. Og sa ini pagtaganwaray pa ini pagtaga-epira ang Philippine Power Sector, no? Ang Philippine Power Sector and largely controlled ang National Power Corporation NPC. Usa ini nga government managed nga power generation transmission nga orogan electricity supply, no? Karong signo na nakadto ini didto tungunan ini nga NPC, National Power Corporation. Ko aninin GOCC, Government Owned and Controlled Corporation. Kundi anasod naka-experience kita matindi nga mga pag-brown out,
nga na matindi liwat nga mga utang labi na internasyonal ang mga nagtitikadaan nga mga infrastruktura ngan in kakulangan hin mga invest during this time. So pag-address ini nga mga challenges as ini an nahimungso han kongreso ini nga pagtaga-ipira. Pagtaga-ipira. Ano tun pagtaga-ipira? Tigam niya kay mag-examine kita niyan ha. Electric Power Industry Reform Act of 2001. Electric Power Industry Reform Act of 2001. So, as ito. So, ang National Power Corporation NPC nga gintatag-iyan gobyerno nawara na ini, no? Oo. So, as ini pag-address hining mga problema as ito nga nagginpasan kongreso ini nga balao dan ipira. Its objectives were ambitious, no? Nasa ring didi pag-introduce daw in competition ang mga power generating players, encourage private sector investment, ma-improve iton iya efficiency lugar ang pag-serbisyo ang elektrisidad ngan maiban-ibanan ang financial exposure ang gobyerno. And ultimately, mga ka-community, pag-provide nga dahaaton ng mga consumers in reliable, katatapura kasasarigan, ngan more competitive electricity prices. Take note, kay, di ba? What is happening now is contrary. Hini. Consumers ultimately daw makakamayada and reliable and more competitive electricity prices. Okay? It fundamentally changed kung patiunano ang aton elektrisidad gagin papalit, igin babaligya, gagin tatransmit, gagin dindistribuer hamugos nga nasod Pilipinas. 25 years later, however, mayada duro yung ka-importante nga pakyanan nga nagpapabilit. Ini ba nga balao, nakadeliver han kung ano ang original nga iginsaad din Sige daw, para iyo. Comments daw mga ka-community. Has the law delivered what it originally promised? No? Haton nga aton gin-mention nga mga inengin uungara nga kalungganayan han aton konsumidor han kuryente. Now, aton otro ining taganhin doon kasangkayan. Dinhi aton region. Usa kita nga power producer. Usa kita nga surok. Source hin tinatawag renewable energy. Ini nga pagtaga geothermal. Kundi hataas iton aton kamareda ng elektrisidad. One of the most compelling issues nga igin raised durante ni nga press conference kakulapad ini nga unique position din ito aton Eastern Visayas region. Diba? Our region hosts
hin largest geothermal power facility sa nason. No? According to LIECO 3 General Manager Alan Laniba, approximately 97% hiton kanan riyon na kukuha ng elektrisidad o generation na tikang renewable energy. Yet despite producing clean energy, kita nga mga consumers nagpapadayon nga nabayad hinataas nga taripa itong elektrisidad, heavily influenced by national market prices and transmission congestion. Amo na ni nga aton ginmention nga culprit yun na hini pag uminto itong kabaradan, ini nga line loss and congestion costs. Aton daw ini utrohon pagpabate yon aton video recording and inin mga punto gipahamtang kakulap kadlaw ni General Manager Laniba, no? The geothermal is already privatized. But the issue here, the geothermal is a natural resources. Separate yan sa coal plant eh. Dahil walang issue of natural resources. So we tackle that in the RDC. Geothermal is a natural resources. So kailangan i-review yung natural resources laws na kung sino ang may-ari, siya dapat yung priority. Ito yung ini-invoke ngayon ng Region 8. And the RDC is passing a resolution already to look into that. Dahil yung ilalim ng lupa na yan, Region 8 yun. Kami dapat kukonsumo. And you know, that is the world largest wet steam in the world. Take note ha. Tingnan nyo sa airport. Ang laki ng ano doon. Region 8 is the world largest wind steam in the world. 97% Region 8 renewable. Pero yung binabayaran natin is not renewable. And hopefully, this petition will be supported by the people of Eastern Visayas. Kasi pag kami lang yung sisigaw dito, sasabihin lang self-serving dahil kami nuko, meron na po yan doon, sir. And hopefully, makita yan, anong pwedeng gawin ng region. And I think the national government should consider that. 300 lang yung konsumo natin, 700 yun, di ba? May bigay yung 300, may 400 pa na pwedeng itapon sa Luzon. Just additional lang, in fairness that there is that move already by Tricor 8. We represent it in the Regional Development Council. We posted the resolution already. All right. So I said to GM Alan Laniba, no? And LIECO 3, no? LIECO 3. So asya, siring paniya, despite nga producing clean energy kita, so nagpapabiling kita. Samtang LIECO to General Manager Dr. Fernan Paul Tan nag-explain liwat ini nga under iton gina nga electricity market. And ini nga aton power nga nakukuha na generate din elite, diri automatic ini nga nga niya aton nga mga consumers sa Eastern Visayas, you know? Instead ini nga power generators again babaligya nga iton electricity kon nga iton market condition, kon hain iton market conditions nga mas maropay iton commercial returns. Iton inin siyempre kay negosyo ini kun hain it mas ladako iton demand. Oo. Oh, inin aadto iton supply, no? Ngan baro-barato liwat. Oh, so asen iton pag very nakakapanaton.
So, amo ni na nangadto kita ini nga mga consumers sa trato pagyana. Kung ito ni Eastern Visayas ba, nakakabulig nga iton power, paghat supplyin power ito nato nasod. Should it also receive hinmas daron lako nga benepisyo tikang iton energy nga napoproducer din sa region. That is now becoming a legitimate policy discussion, no? Try natin daw ko liwatan. GM Alan, ano, GM Tan, itong Liko 2. O, mga pagyapon hindi nga iya. Para kita masayuran mga is kasangkayan. not delivered to Region 8 because it is now the choice of the generation to whom they will sell the power that is being generated. Bakit ho nagkaganon? Because there was no protection coming from the local government or coming from the government to protect the consumers of Region 8. We own the geothermal. Supposedly tayo yung priority but it did not happen. Kaya nga, sabi ni Engineer Janet kanina, for so long time we've been dealing with PSA. Nagkakanbas po kami publicly to let the generation join for the needs of the electric cooperative of Region 8. Yet, wala hong gustong sumali. Why? Because of the explanation kanina. They will earn more if they will deliver the power outside of Leyte. Kasi ho may line rental eh. So, ganun ho yung nangyayari. It's sad for us but we have to defend the member consumers of Region 8. That is why andito ho kami, the electric cooperatives of Region 8, to inform the public what is really happening. We need the support of everybody. Hindi ho namin kaya na kami-kami lang. We need this one to be understood by everybody. So, Yan. So, protection ang mga consumers. So, asset pa na pagin plaster ni GM Fernan, Poltan, Anli ko to, no? Alright, so kasangkayan ini nga pagtaga ipiralo as init pinaka dako nga nakaka inin bara roadblock ini nga problema aton gin ato ba. Alright, so base gyapon ini aton research ng adlaw. Kung ano ana ngatuan ini kung di ba nga pagtagabalao dito ni pera mga ginatindiran ba ito na aton mga mabalaon. What has Congress done? Well, to be fair, no, and according to naton di nakuha nga mga information, may da ginhimo ang naton Kongreso, no? In recent years, may da pipera nga mga proposals na ginintroduce pag-amend hini nga pagtaga-ipira, no? Hianay House Speaker nga na anaton presenting representante ton First District in Leyte, Congressman Martin Romualdez, nagsuporta han pag-prioritize han energy sector reforms di dahiton legislative agenda ang presenting administrasyon nga na House Committee no Energy nagre-review daw itong proposed amendments para mapadordigon itong consumer protection. Sa nangin mention ka ng GM Tan, mawaray ini ka-atindiri. Ngan mapa-Europay itong regulatory oversight. So, asa ito. Samtang
Northern Samar Representative Edwin Onchuan ang nanawagan parang congressional scrutiny hindi nga transmission related charges nga ada ini nga wholesale electricity spot market. Kay maniniguro inira dito kay may dalawa tinidako nga project dito ano ini nga pagtaga wind energy o sa gyapon nga renewable energy project dito Northern Samar. So wholesale electricity spot market particularly daw itong impact ini nga line rental charges on consumers has Samar nga Eastern Visayas. And he has also engaged itong regulatory agencies upon na nito National Electrification Administration NEA nga Energy Regulatory Commission ERC no pag-examine hini nga mga issues while itong broader legislative reform nagpapadayon daw dito Kongreso. So ini daw nga mga initiatives nagdi-demonstrate nga ang discussions itong pera are ongoing. Ambot ini kay aton sabot baga naka-adto ka Senado ini. Sabot kun baga matindiran ini. Ay ada baga kwalito naton mga senador ito on impeachment trial ano. So ayan ongoing daw. Itong discussion ini nga pera. But here is the more important question mga kasangkayan. Are these reforms sakto na ba ini? Nakakabaton ba ini itong structural issues now being raised han mga electric cooperatives? No? Magresulta bini itong paghibobo hiton kagarastuan kabaraydan itong kuryente pa rin ordinary consumers din ato dapit. So those are questions nga kinahanglan magpabiling kita itong public discourse o discussion kabahin ini. No? Why this matter mga ka-community? Hining issue is no longer simply about hining uminto nga kabaraydan nato niya nga July, no? Ito naton electricity bill. It is about how the Philippine electricity market operates. No? Parte ini gihapon itong pagbalanse itong competition nga may pagproteher o protection na naton consumer, kita nga mga consumer. It is about ensuring nga itong renewable energy producing regions parehas sa aton Eastern Visayas are treated fairly. Kaya again, 25 years na ini nga balaon. So is it about reviewing whether electricity market rules nga na-develop 25 years ago, nagpapabilin ba nga responsive itong realidad nila ng mga panahon? Kabisan na itong ibang mga major nga mga balao, di ba? Nagpapailaro minin periodic review. Dili tungod kay napakyas ini, but because the condition under which it was enacted, nagbalyo na ini. Technology has changed. Renewable energy has expanded na. Climate commitments nag-evolve.
iton expectation itong mga consumers has also changed, di ba? And perhaps the same should be asked liwat hinipag tagay pira. May panawagan para itong tinatawag evidence-based reform. Kita as a journalist, our responsibility is not to advocate for a particular amendment. Okay, bagadiri kita ito ko. Ito naton obligasyon is to ask informed questions. Ngan pag-encourage in evidence-based nga discussion. Ang perspektibo itong naging presentarhan ini nga Free Core 8. Nagre-representarhan posisyon nga han mga electric cooperatives, no? Posisyon ng mga electric cooperatives. 11 electric cooperatives across ito na aton Eastern Visayas region. It is para aton equally important nga mabatian liwat naton iton panig iton Department of Energy, no? An Energy Regulatory Commission, ito National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, an Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Itong mga power generation companies nga nag-operate didahat tungunan. Mga consumer advocacy groups, energy economists, and of course ito na aton mga magbabalaod, no? Nga mabarobantad liwat ini nga aton mga talahoron nga mga magbabalaod dito naton riyon. So only by hearing all sides makakadetermine na kita whether iton na presenting electricity policies nagpapabilin ba ini nga fair, effective, nga sustainable. Sustainable. Pero ito aton la nga medyo dire naton na naintindihan kung kay ano. Medyo dire ini na-address. Bakit ganon? No? Ini aton pagtaga sorok at kuryente, hindi kita nagpupulos. Nga na aton closing, yan ang mga kakomparaton aton Wednesday episode. Perhaps the debate di rin nala whether ini nga ipira should remain. Kundi siguro iton tinuod nga question na pagkina. Tiunano ini nga ipira na ag-evolve nga tuhin mas marapay nga pag-serbi iton aton mga konsumidor hapagkena. Can the law continue to encourage investment samtang na mayada pagproteher iton ordinaryo nga mga pamilya tikang iton unpredictable nga electricity costs, no? Ini na nga tungod daw ini line loss and congestion costs. So ito naton iton mga region ba, so kada aton Eastern Visayas nga aani iton sorok iton renewable energy resources, magkakarawat ba hindi dako nga benepisyo without undermining iton mga prinsipyo hin tinatawag competitive electricity market. Well, di rin din sayon madali nga pamakyana, but they are questions nga worth asking. Tungod kay hakada bulan,
kada household, kada negosyo, kada paragoma, ba? Eskwelahan, mga hospital, nagbabayad kita ito naton kuryente. Nga kada electric bill is a public policy nga nakakaapekto itong mga kinabuhi in milyon ng mga Pilipino. Mga kasangkayan, ka-community, ano ito niyo paggunahuna? Ano ito yung masisiring ini? Should Congress undertake a more comprehensive review ini nga EPIRA? Or tungod kay online niya, haka-haka rin eh, matindi gihap iton labi, iton mga power producer industry. Siyempre. So, should energy producing regions makarawat ba hin mas daw dako nga benepisyo ti kang iton aton kuryente nga nakukuha dinamismo iton mga community. So sa datong pag mga pakyan ano nga mga reforma para iyo makakahimo iton aton kuryente nga mas affordable, nga masiguro nga reliable ito na aton power supply. So inilani siguro nga aton mga pakyanan. Share your views in the comments mga ka-community. Let's keep this discussion respectful, informed, and focused on solutions. Again, ito naton mga series of reports. Yung mababasa ito dito naton Taklog Digital News nga Facebook page. Pati na naton mga interview, mga video, mga short video. Nga na ito naton investigative reporting. So may din naton series nga nakaandam ini. In fact, natikangan naton iyan ang adlaw. All right, so this is Ruel Montes. Thank you for joining us on Community Matters. Dinig po na Taklog Digital News. Kaya natuog kita nga ang pag-intindi itong public policy is the first step ngadtuhin mas meaningful nga public participation. Mga payag gabi, Eastern Visayas, stay informed, stay engaged. Mga salamat and God bless.